Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay mga importanteng kaganapan sa mga Dabarkads natin. Pero bago po ang lahat, ngayong araw po mismo yung birthday ni Bossing Vic Sotto. April 28, 2025. So ang TBJ nga po ay bumati na, TBJ na page, no? Bumati na po sa kanilang Facebook page ng Happy Birthday Bossing. And speaking of birthday ni Bossing Vic Sotto, nagkaroon nga po mga Kadabarkads ng salo-salo dito sa bahay nila Bossing Vic. Dumalaw po si Tito Sotto, kasama po si Ma'am Helen Gamboa, and syempre yung kanyang mga anak. Present din syempre ang magkasawang Oyo and Christine Hermosa at ang iba pang mga anak ni Bossing Vic, kasama din po ang ilang mga apo ni Bossing. Ang ilan nga po sa nakakatuwang behind the scene na kaganapang ito ay itong pagkuha po ng larawan ni Bossing Vic Sotto sa mag-asawang Oyo at Christine Hermosa. Tawang-tawa naman po ang kanilang anak habang pinapanood si Bossing Vic sa ginagawa po nitong pagkuha ng larawan sa kanyang mga magulang. Samantalang kahapon naman mga Kadabarkads, pinahagi po ni Raisa Midison ang maiksing video na kung saan ay pa-attend nga po siya ng debut sa kanyang dating classmate nung elementary. Si Maine Mendoza naman ay sumama po sa pangampanya sa asawa niyang si Arjo Atayde. Pinaguguluhan po si Maine Mendoza, si Arjo Atayde, dyan po sa Quezon City. At kung inyong mapapansin mga Kadabarkads, yung mga tao dyan nagsilabasan po and talaga namang nagkakagulo sila. Isang patunay lamang ito mga Kadabarkads na ang mga Itbulaga host talaga ay malalakas po ang karisma at pinagkakaguluhan outside Itbulaga studio. Samantalang trending in the Philippines naman, itong episode kahapon ng The First Family. Top 8 trending in the Philippines po ang The First Family sa Tag-Init at top 9 naman trending in the Philippines itong Sang Dress Rampa Duo. So may bagong problema po no ang First Family kasi itong nurse daw po na nagpaanak kay Atasha Mulak at doon sa isang girl na napanood ko kagabi ay parang nagkapalit daw po sila ng baby. So umiiyak po maigi si Atasha Mulak doon sa episode kagabi ng The First Family. Di niya po matanggap, no? Kasi syempre nasanay ka na sa pamilyang meron ka tapos biglang lalabas yung nurse tapos papalabasin na nagkapalit daw yung baby. Abay, ang laking problema nga po niyan mga Kadabarkads, kaya sinong hindi po mapapaiyak kung ito ay sa totoong buhay mangyari. And speaking of Atasha Mulak, marami pa rin po ang patuloy na nakakamiss sa kanya dito po sa Itbulaga, lalo na po yung mga live audience ng Itbulaga Studio. Marami daw pong naghahanap kay Atasha. Parang hindi po sila sanay na hindi po nila nakikita si Atasha Mulak sa studio and syempre dito po sa live television ng Itbulaga. Maging ako din naman mga Kadabarkads, hindi ako sanay nang wala po si Atasha sa Itbulaga. Pwela at makulit din po kasi siya. Pero kailangan po natin talagang tanggapin at kailangan po nating sanayin ang ating mga sarili na hindi muna natin makikita si Atasha ngayon kasi nga po siya ay abala sa kanyang mga project na kabi-kabila. Dahil nga po sa pangyayaring ito mga Kadabarkads, marami po ang nagtatanong kung pababalikin pa po ba si Atasha Mulak ng Itbulaga. So yan po ang katanungan ngayon kasi pag natapos na nga naman po yung taping ng The Bajin News, syempre, 'di ba, malaki na po ang oras ni Atasha Mulak. Pwede na siyang mag-Itbulaga. Pero ang tanong, pababalikin pa kaya siya ng TBJ production. So, ang sagot, why not coconut? Diba? Hindi naman po tuluyang umalis si Atasha Mulak dahil meron lang naman po siyang inaasikaso na proyekto. Hindi naman siya nag-resign sa naturang programa. Kaya malaki po ang tsansa na makita pa rin siya sa Itbulaga sa mga susunod mga Kadabarkads na buwan. Kaya antabayanan nyo po yan. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa nakita ko po
nakaganapan sa dating Itbulaga po studio, no? Studio po ng Itbulaga dati. Itong The Broadway Syndrome na kung saan ay inabandona na po. Merong part doon na parang dinimolish na, parang tinangkas na po mga kadaver cats. Nakakalungkot lang makita na ganito na po ang itsura ng dating tahanan ng Itbulaga. Grabe ang tagal din nila dito mga kadaver cats. Tapos tuwing nakikita ko po ito, na ganito yung sitwasyon ng naturang studio, medyo ang sakit lang sa pakiramdam na parang hindi naalagaan po, no? Abandonado na, then nasisira na po yung mga dingding, then may part pa na parang tinangkas, binaklas, dinamolish. So sana naman 'di ba ayusin po itong Broadway syndrome nang sa gano'n marami pong, alaala po kasi yung mga, nabuo diyaan lalo na po sa mga dabarkads natin lalo na sa Itbulaga, lalo na kay Maine Mendoza siyempre na kung saan, talagang, diyan siya nagsimula 'di ba, as Yaya Dab na talaga namang minahal ng buong, bansa at inabangan po 'yan ng buong mundo mga kadabarkads. So nakakalungkot lang na makitang ganito na po ang sitwasyon ng lumang studio po ng Itbulaga. So kayo ba mga kadaver cats, ano ang pakiramdam nyo pag nakikita nyo pong ganito na ang sitwasyon ng Broadway syndrome? Di po ba nakakalungkot mga kadaver cats? Since speaking of Broadway syndrome, meron nga pong nagtatanong na possible daw ba na makabalik ang Itbulaga dito po sa EPT since wala naman daw umaakupa ng naturang studio. Ako para sa akin mga kadaver gods, gusto kong bumalik ulit sila doon kasi napakalaki po ng espasyo. Meron ang Itbulaga doon, naglalaman po ng 400 to 500 katao yun. So maakupa yung maraming live studio audience na magpupunta doon, 'di ba? Every live po ng Itbulaga. So may chance na makabalik ang Itbulaga doon kasi napakaganda naman po ng relationship ng mga tubyera dito po sa TBJ, 'di ba? Nakikita po natin ang mga tubyera, ang mga Soto, TBJ na pag may mga event, present po sila and talaga namang nagkakausap sila, nagkakakwentuhan sila, no? Yung closeness nila, ganun pa din. So, possible sa mga darating po na taon, buwan, mga kadaver cards, mangyari po yun. 'Di ba? Kasi ang liit po ng studio ng TV5 kailangan po nila ng malaki na studio para syempre matuwa po ang mga live audience natin. So, anong say niyo dito mga kadaver cards? Agree ba kayo na bumalik ang Itbulaga sa AFT? Please comment down below.